Welcome back sa akin channel. Narito na naman tayo para sa pinakabagong balita mula sa mundo ng politika. Matinding balitang yumanig sa mundo ng politika matapos kumpirmahin na Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva ay naghahain ng kaso laban kay Speaker Martin Romualdez. Ayon sa mga ulat, ang reklamo nakaugnay umano ng alegadad sa paggamit ng pondo ng pamahalaan at ilang proyekto na sinasabing may ghost ng saksyon. Nagkaisa umano ang dalawang senador sa panawagang managot si Romualdez sa mga aligasyon ng katiwalian na patuloy na lumalabas sa kanilang investigasyon. Sa gitna ng issue, lumalabas din ang tinalikuran ni Romualdez si Congressman Zaldico na dati itinuturing ng kanyang kalyado. Ayon sa ilang insider sa Kamara, bigla umunong nilaglag ni Romualdez si Co matapos lumutang ang mga dokumentong nag-uugnay sa kanilang mga proyekto. Dahil dito, nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawang mambabatas na dating magkasangga sa mga isyong pampolitika. Iginaat naman ni Senator Jinggoy at Villanueva na hindi ito isang personal na laban kundi bahagi ng kanilang paninindigan para sa transparency at accountability sa gobyerno. Sinabi rin nila na handa silang humanap sa anumang hamon basta't mailabas lamang ang katotohanan. Nila panahon na para ipakita ang walang sino mang kahit pa may mataas na posisyon ang dapat lumabag sa batas. Samantalang nananatiling tahimik si Romualdez hinggil sa mga paratang. Hawang naglalabas naman ng maikling pahayag si Zaldico ay nagsasabing babaligtad ang gulong ng kapalaran. Inaasahan na sa mga susunod na araw ay mas lalong iinit ang eksena sa Senado at Kamara habang binabantay ng publikong kung saan hahantong ang kasong ito laban sa isa sa mga pinakamapangyarihang tao sa bansa. Iyan muna ang mainit na update natin ngayon tungkol sa isyong kinasasangkutan ni Senador Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldico. Mukhang mangas malalim na naman ang saglot sa loob ng gobyerno, kaya tutok lang kayo sa susunod naming mga video para sa mga real-time na balita at eksklusibong detalye. Kung nagustuhan ninyo ang vlog na ito, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa mga maiinit na usaping politika ng isyong bayan. Mag-iwan din kayo ng comments sa ibaba. Anong opinion nyo tungkol sa kaso laban kay Romualdez at pagtalikod kay Zaldico? Gusto naming marinig ang inyong saloobin. Maraming salamat sa panonood ng mga ka-update. Muli ako si Madam Chika at nagsasabing sa panahon ng disinformation, dito sa atin tayo ang impormasyon. Kita-kits sa susunod na vlog. We recommended the filing of criminal and administrative charges against the following persons. One, former Undersecretary Roberto Bernardo. Naku, Bernardo Yariga Jambran. Number two, Senator Joel Jose Villanueva. Number three, Senator Jose Jinggoy Estrada Ejercito Jr. Number four, former Congressman Elizalde Zaldico. Naku, matindi ho itong mga kababayan. Ilinabas na ho ng ICI ang paunang listahan noong mga individual na pakakasuhan nila sa ombudsman. Ang problema ho kasi dito mga kababayan, okay lang kung makita natin ang pangalan ni Zaldico, ni Lipana, ni Alcantara, nitong si Bernardo, yan si Kahayon Uy, wala hong problema eh. Kasi yung mga yan talagang mga nasa Bulacan 1st District Engineering Office. Yung iba mga dating congressman, yung iba mga COA commissioner. Ano ho yan eh, ika nga meron ho sila, isinausaw ho nila ang daliri nila dyan sa usapin ng mga anomalyang flood control projects na yan. Pero pagka napasama ang pangalan ni Joel Villanueva, nitong si Jinggoy Estrada, parang ang dating ho parang para hindi naman puro mga kaalyado ng administrasyon ng mga kasuhan, kailangan isabit itong dalawa na to na kung saan pinili na hindi ma-impeach itong si BP Sara. Alay tayo ho'y naniniwala na yung dalawa na yan malalampasan ho nila ang nararanasan nilang panggigipit dito sa administration. Ano lang pampalubag loob dito kay Senator Jinggoy at dito kay Senator Joel Villanueva. At least ganyan na lang ho ginagawa sa inyo nitong administrasyon na to. Yung tatay ho namin, yung tatay ng sambayan ng Pilipino, yung si Tatay Digong, yun nandun siya sa The Hague, Netherlands. Ganyan din ho ang ginawa nila sa inyo. Kaso sa inyo, kung ika nga yung level ng harshness na ginawa ng administration na to, nasa level 5 pa lang ho kayo. Yung kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating presidente, minahal na sambayan ng Pilipino, pinatapon
Marcos Jr. dyan sa The Hague, Netherlands. Pampalubag ng loob ba? Di ba? Kasi masakit yung mga nararamdaman nila ngayong mga panahon na to. At least, ganyan lang ho yan. Hindi ho kayo papalipad papuntan sa The Hague, Netherlands. Ito, pero bago yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandiyan lang ho sa baba. Nagmamadali tayo kasi marami ho tayong pag-uusapan dito sa video na to. Susupal pa rin ho natin itong si Butchikik. Itong isa sa mga bulldog, yung Rottweiler nitong si Marcos Jr. Yan yan ang chairman ng ICI. Yan naman to kwa. Bakit hindi nyo pa hinayaang ombudsman na mag-imbestiga? Nagbida-bida pa kayo. Yung recommendation, papakasuhan nyo rin pala sa ombudsman. Meron din naman kakayahang mag-imbestiga ang ombudsman. Mga ugok. Ito. sorry. Game. Several incumbent and former members of the House of Representatives Nako. and the Senate in obtaining bribes for unwarranted monetary benefits from flood control project contractors. Nako. We recommended the filing of criminal and administrative charges against the following persons. Ito pagmumukha pa lang nitong mama na to, di na mapagkakatiwalaan eh. Di ba? Kaya yung mga kababayan nating naniniwala sa sinasabi nitong si Butchikik, mag-ingat po kayo. Pambira, di ba? Tingnan nyo naman pagmumukha niya si Butchikik. One, former Undersecretary Roberto Bernardo. Nako, Bernardo Yariga dyan, Brad. Number 2, Senator Emmanuel Joel Jose Villanueva. Sen Joel, at least hindi ka dadalhin sa The Hague, Netherlands. Pampalubag-loob lang ba? Diba? Pero ako naniniwala ako sa iyo, Sen Joel, na hindi mo ninakaw yan. Hindi ka kasangkot dyan sa maanumalyang flood control projects na yan. Ang nangyari dyan, nakahanapan ka ng butas. Yung butas na kung totoo man na binigyan ka ng campaign donation o kung ano man yan para sa mga future na plano mo, yung sinasabi nitong si Alcantara ba yun? Oo, si Alcantara, di ba? Pero sinasabi naman nitong si Alcantara nung tinura niya yung mga salita na yon, hindi niya sinabi na hindi alam ni Senator Joel Villanueva na galing sa flood control yun. O kung ano pa man. Yun yung mga lumabas doon sa Senado. Pero tayo dito mga kababayan, di ho tayo naniniwala na mayroong kinalaman yang si Senator Joel Villanueva dyan sa mga maanumalyang flood control projects na yan. Kasi ganito ho yan. Siya ho kasi ang isa sa madaling ilink dito. Marami silang picture nitong si Alcantara, taga Bulacan siya. Teka lang, bakit nasaan yung representative ng Bulacan? Ba't tatay hindi wata kasama sa listahan? Tuloy. Number 3, Senator Jose Jinggoy Estrada Ejercito Jr. Number 4, former Congressman Elizalde Saldico. Number 5, COA Commissioner Mario Lipana. Number 6, former Congresswoman Mary Mitch Kahayon Uy. These persons have possibly committed these following violations: Possibly pa lang ha. direct or indirect bribery and corruption of public officials under Article. Teka, ba't wala dyan sa listahan itong si JJ Suarez? Diba? Bakit wala sa listahan itong si Dong Gonzales? Yan si Garjola, bakit wala sa listahan? Yan si Dilipe, bakit wala sa listahan? Bakit si Zaldico lang, di ba? Para mas kapani-paniwala, si Martin Romualdez, isali nyo na rin dyan. 210, 211, and 212 of the revised penal code. Corruption of public officers under Section 3B and 3E of the Public Act 3019. Plunder as defined and penalized under Section 2 of the Public Act 70 HE. Based on the testimonies and narrations of the witnesses, the scheme starts from the proponent, who is either a member of the Senate
or of the House of Representatives, who will inform Engineer Alcantara that he or she has a budget allocated for infrastructure projects. Additionally, the scheme shall always involve flood control projects because the kickback is 25 to 30%. And this Baka kaya ho naisipan nilang maglabas na ng rekomendasyon ng mga kakasuhan dyan sa ombudsman dahil na-announce na isa sa publiko na yung hearing. So dito sa tingin natin, ayan na, meron na kaming kinasuhan. O siguro marami nang umiiyak sa mga kababayan natin. Ang tagal na nito, bakit wala pang nakakasuhan? Ayan na. Meron na ho silang makakasuhan. Kaso yung mga makakasuhan, anong tawag ni Senator Rodante Marcoleta sa mga individual na yan? Ang tawag ho dyan mga sapsap, mga dilis, o sige mga tuyo. Malaki-laki nga yung tuyo eh. Yung tuyo siguro si Zaldico, tuyo yun eh. Pero yung mga balyena, yung mga whale kung tawagin, diba, yung mga pagkagumalaw, yung splash talagang malaki, hindi ho yung mga yan. Mga dilis lang yan eh, di ba? Oh. Yung mga malalaking balyena, mga buhaya, wala, hindi pa nakasuhan. Wala pong pangalan ni Martin Romualdez dyan. Higher than the kickback from other projects, it is only at 10%. From here, Engineer Alcantara will direct Engineer Hernandez to make a list of projects based on the budget that the proponent has. The list is then given to Juan Carlo Rivera, who will then transmit it either to the regional office in Bulacan or to the proponent itself. Ito na ho siguro yung script. Yan na ho siguro yung script kung paano yung flow ng korupsyon. Yan siguro yung mga ilalatag nila dyan sa ombudsman. Aba talaga namang preparado itong subutsikika. Brad, alam mo, kung hindi si Marcos Jr. ang nag-appoint sa'yo, baka sakaling maniwala pa ako sa mga dinadaldal mo na yan. Pero sinungaling yung amo mo eh. Diba? Si Marcos Jr. yung nag-appoint sa'yo. Kung yung nag-appoint sa'yo, hindi man lamang ba't kasama si Zaldico, si Martin Romualdez? Hindi. Amo ni Zaldico, si Martin Romualdez, for your information, butchikik. Walang nga kayo, Yoy Bilyame. Kala mo, di ka namin mahuhuli. Ikaw yan. Huwag ka na magpang... Butchikik. If the list was forwarded to the DPWH Regional Director, it will be included in the National Expenditure Program, or what we call NEP-NET. On the other hand, if the list is given to the proponent itself, he or she would insert the projects in the House General Appropriations Bill called HGAB. Butchikik, wag mo na kaming loko-lokohin ha. Hindi ka makakalusot sa amin. Yan ba yung ibinigay na pangalan sa inyo ng Malacanang? Yan ba yung mga pinapakasuhan sa inyo? Lang nga kayo, pati yung mga nananahimik na senador, idinamay nyo. Siyempre, huwag ka mayroong congressman, dapat mayroon din senador. Anak ng tokwa, partida ha. Si Zaldico at itong si Senator Joel Villanueva, nagpupukpukan yung dalawa na yan. Tapos nagkakaisa sila dito sa pagnanakaw na to. Hindi naman siguro maaari yan. Kung meron mang magnanakaw dito o kumita dito sa mga anomalyang flood control projects na to, malamang sa malamang, galing dyan sa House of Representatives yan. Hindi galing sa Senado. Diba? Huwag na tayo magmalinis dito, anak ng tokwa. Maraming magnanakaw na politiko. Di natin sinasabing mga santo yung mga senador. Pero nababahiran yung mga ginagawa nilang galaw na yan dahil yung amo nila masyadong pinoprotektahan yung speaker nitong si Zaldico. Anak ng tokwa, gumawa ng kalokohan si Zaldico, hindi alam ni Martin Romualdez. Pambihir, maniniwala ho ba kayo doon? Pag nasangkot ang pangalan ni Zaldico dyan, 100% dapat kakakibat ng pangalan ni Zaldico si Martin Romualdez. Ngayon kung hindi rin lang naman kasama ang pangalan ni Martin Romualdez yan sa mga press con nyo na yan, itigil nyo na lang ho. Nakakaya sa ating mga kababayan. Pinapanood kayo ng mga bata, di ba kayo nahihiya? O para sa mga Gen Z, November na. Kayo ho ay inaanyayahan kong dumalo dyan sa malawakang rally na mangyayari na yan. Okay?
Tayo ho'y isasangkot dyan, sasali ho tayo dyan dahil gusto ho nating mabigyan ng magandang kinabukasan ng ating mga anak, yung ating mga pamangkin, yung mga susunod na salin lahi. Mantakin nyo, yung utang ng bawat isang kabataang Pilipino, ito isipin nyo para mag-sink in sa utak nyo kung gaano kalala itong nangyayari na to. Hindi pa pinapanganak, yung pinaplano mong gawing anak, sperm pa lang siya. Hindi pa siya gagawin mo pa lang siya. Meron na siyang utang mahigit na 100,000 piso. At yung 100,000 piso na yon, hindi ho niya gagamitin, hindi ho niya matitikman, hindi ho niya ma-experience yung serbisyo na nanggaling doon sa utang na hindi pa siya pinapanganak, nandyan na. Wala pa ho, hindi pa ho siya pinapanganak pero may utang na siya. Ngayon yung utang na yon, matagal na hong ninakaw ng mga congressman. Diba, nagpaplano ka magkaroon ng anak. Plano pa lang, meron ng utang na mahigit 100,000 piso. Yung 100,000 piso na yung pagkapanganak ng anak mo, obligado niyang bayaran yun. Yung pagbabayad na yon, na kung saan yung bayad doon sa utang na yon na hindi niya papakinabangan, hindi niya mararamdaman, at kailanman hindi naging worth it doon sa pagbabayad ng iyong anak na yon. Yung mahigit 100,000 utang niya dito sa gobyerno na to. Yun yung masakit sa atin. Yung susunod na henerasyon, yung susunod na mga ipapanganak na mga bata, pinagbabayaran nila yung mga utang na hindi naman nila, wala naman silang kinalaman. Diba? Dahil ho yun sa mga ginawang pagnanakaw ng mga politiko na to. Ipapabayad doon sa ating paano nagkautang? Siyempre nangungutang tayo para ponduhan yung mga programa ng pamahalaan. Ngayon sa pagpondo na yun, kailangan na doon sa mga programa na yun, kailangan na hindi naman sapat yung revenue ng ating bansa. So kailangan yan humugot. No? Hihiram sa World Bank, hihiram sa Korea, hihiram sa kung saan-saan. Ngayon yung mga utang na yun, tayo ho nagbabayad doon. Ikaw na nanonood, kailangan mo rin bayaran yung utang na yun. O paano mababayaran? Kailangan mag-generate ng revenue ng pamahalaan. Sa paanong paraan? Sa pagtatrabaho ng mga mamamayan, sa pagbili ng serbisyo, produkto. Sa gayong paraan, magkakaroon ng revenue. At yung revenue na yun ang pambabayad doon sa mga utang natin. Yung mga utang na yun, yung pambayad natin na yun, yung mga inutang natin na yun, ninakaw naman itong mga congressman. Yun yung masakit sa atin. Ngayon, pagka iyan hindi pa nag-sink in sa inyo at ayaw nyo pang dumalo sa mga susunod na pagkilos na gagawin, ewan ko na lang. Nagmamaniho nga ho tayo mga kababayan. Kukwentuhan lang kami ni Commander Mira, sabi ko, pagka pala nagplano kang gumawa ng baby ngayon, pinaplano mo palang may utang ka. sabay sabi ng ganito sige, wag na lang. Pinahirapan mo pa yung bata, anak ng tawa, kakapanganak pa lang ng anak mo, meron na kagad utang. Yung utang na hindi niya naman papakinabangan, yun ang masakit. Okay lang mangutang tayo. Kung paglaki ng anak ko, ayan, may trend tayo anak kung papasok ka sa school, hindi ka na mahihirapan. Mamamasahe ka, pero siyempre kailangan niya sa maintenance sa mga bagay-bagay na yan. Pero ang importante, yung infrastruktura, yung sistema gumagana. Para sa iyo yan. May utang ka, pero yung utang na binabayaran mo, yaan ang natatanggap mong serbisyo. Di ba ang sarap sa pakiramdam? O nakikita mo ba tong highway na to? Ng Towa? Ano to? 10,000 kilometers to. Mula Apari hanggang Hulo. Yung utang mo, yan ang babayaran mo. Kasi gagamitin mo yan habang buhay ka. Pag nandito ka sa Pilipinas. O, di ba? Babayaran mo yan kasi ginawa yan para sa'yo. Yun ang masarap. Pero anak ng Towa, uutang ka. May utang yung anak mo, kakapanganak pa lang. Ngayon tatanungin ka, Tay, Nay, ba't may utang po ako? Kasi ninakaw ng mga congressman. Yun ang masakit. Hindi ka pa ba lalabas sa November? Satisfy ka ba dyan? Nakakasuhan lamang si Zaldico? Hindi kasama si Martin Romualdez? Ano yan, lukuhan? Kayo na lang. Pero sa November, tuloy ang malaki ang rally. Ang buisit kayo. Or bicameral insertions wherein it would be reflected in the General Appropriations Act known as GAA. Once the projects were reflected in the NEP or GAA, Rivera would make a summary. Ito, kinakwento ko nitong si Butchikik, yung modus. Yung modus, simple lang ang modus.
Kahit hindi mo na ikwento, Brad. Alam na namin yan. Hindi yung district engineer ang naglalabi niyan. Ang naglalabi dyan yung mismo mga congressman. Kinakausap nila yung mga district engineer kung ano yung mga pwede nila mapagawa ng proyekto. At sila tatrabaho sa pondo sa kongreso. Huwag tayo Ang problema ko kasi ginagawa tayong tanga nitong mga individual na kagaya nitong si Butchikek. Huwag kang mag-alala, hindi mo kami maluloko. Of the projects, while Engineer Alcantara would then... Sige, ganito lang kasimple. Pakulong nyo si Martin Romualdez, titigil ako. Pag nakakulong na to si Martin Romualdez, hindi, titigil na ako dito sa flood control project na to. Pero mag-vlog, naku, di tayo titigil. Kasi nung gusto nila mangyari, yung mapatahimik, yung mga nag-iingay, yung nagpapaliwanag sa ating mga kababayan kung gaano kalala ang nangyayaring korupsyon ngayon. Diba? Ayaw ho nila to. Allergic ho sila dito sa mga ganitong klaseng video. Para ho itong mga bawang, mga asin, para dito sa mga aswang na magnanakaw na to. Ako, Halloween na pa naman. Grabe naman yan. Oh. Choose the contractors who would then implement the project. This would trigger the payment or obligations or SOP to the proponent. An advance payment of 10% of the budget allocation when the net is released, while the remaining 15% would be paid off to the proponent when the GAA. Alam na namin yan. Kabalbalan yan. Alam na namin yan, Butchikek. Is passed. Ang bira itong si Butchikek, oh. If the insertions were included in the GAA, the whole 25% SOP is given to the proponent. This 25% payoff is advanced by the contractors to ensure that the project will be awarded to them. Their testimonies and affidavits named above-mentioned government officials or former government officials as primarily involved with these violations. With this filing, we remain true to our commitment to the Filipino people. No one will be spared in this fight against corruption. Politicians and government officials will be investigated and charged by credible evidence. Those found responsible will face... Yung evidence, manggagaling sa Malacanang, gano'n? Tatanong ako, di ako sinasabi nang gagaling sa Malacanang. Yung mga evidence, manggagaling sa Malacanang, anak ng towa. Kung manggagaling lamang sa Malacanang, kayo na lang, makabuisit kayo. Nakaka-high blood kayo, nakakataas kayo ng high blood. Face the consequences and held accountable under the rule of law. To aspiring criminals, crime will not and does not pay. We will continue to investigate, follow the evidence, pursue charges to the very last man involved. Justice will not be delayed this time. This is our promise to our countrymen. Thank you and good morning. Bakit galit na ba taong bayan? Butchikek, ano ba, nagpanik ba yung amo mong bangag? Kaya ngayon talagang palong-palo kayo sa kakapaliwanag. Kalma lang. Hindi kami madadaan sa mga ganyan yung kalokohan, ha. Hindi yan pwede sa amin. Ano ba, talagang matindi ba yung pampe-pressure na ginagawa sa'yo, Butchikek? Dapat may makasuhan na. Kaka-interview lang sa akin kagabi ng mga media. Tinatanong nila bakit ang tagal, wala pang nakakasuhan, wala pang nakukulong. Kaya itong si Butchikek, ano ho siya ngayon? Okupado. Diba? Mabilis pa sa alas 4, meron na kagad pangalan ng mga... Kumbaga, merong timeline yan. Meron hong timeline yan. Naglabas sila ng ganitong listahan, rekomendasyon, di pa namang guilty ang mga yan. Kahit yan si Zaldico, akusado pa lang siya. Di pa siya guilty dito. Pero sa mata ng sambayan ng Pilipino, dahil nga yung hinawakan niyang pwesto at yung pagiging ganito nila ni Martin Romualdez, so closeness nila ng Speaker of the House, talaga matindi ho yan mga kababayan. Si Zaldico, ano yan? Tip of the iceberg kung tawagin.
Diba? Maliit yan, pero yung ilalim yan malaki. Diba? Malaki yan sa ilalim yan. Kaya abang lang ho tayo mga kababayan. Dito na ho tayo kay DJ Chacha at Manong Ted. Game. Maldita kasi ako sa mga magnanakaw sa Kabanang Bayan eh. Peres tayo, DJ. Ako di lang ako maldito. Meron maldita, meron maldito. Ano ka ba? Ikaw naman PH, papahalata ka eh. Hindi nga, hindi na maldito. May maldita. Pares kami ito si DJ. Pero si DJ, ano yan? Ako gusto ko yung shape ng mukha niya. Pilipinang-Pilipina ba? Yung mga guy gusto natin, mga Pilipinang-Pilipina dati niyan. Yan. Ang sabi ni Pangulong Siguro Junior. nung teenager tong si DJ Chacha, ang cute-cute nito. Ha? Oo, kalma lang. Kuala Lumpur. Ano yung vlog ni Paring Hybe eh? Hindi kay Paring Hybe. Yung isang babae yung nagbebenta ng rilo-rilo. Bumili yang si DJ Chacha, ganda ng rilo niya. Pang mayaman. Pero hindi daw galing sa flood control ang pinambili nun. Linawin natin, mahirap na. Lumalaban ng pareha siya mga yan. Hindi ho mga politiko yan. Okay? Yun hong maliwanag dyan. Madali. Bagamat tukuin na daw nila kung sino-sino mga sangkot dito. Yun naman pala. Ba't di pa kasuhan? May mga nagbibilang na. Ngayon, I think it's the 93rd day, no? 93rd Magmula nung kanyang 97? SONA. 97? Oh, 97 days. Tama ba 93rd or 97? Mga kapatid, sa totoo lang din, even before SONA, alam na po ito ng administrasyon. Itong yan ang gusto ko, Manong Ted. Yun ang lagi nating binibigyan ng diin dito sa PH Update. Bago pa SONA, as early as 2023, sinasabi na natin merong problema. 2024 SONA yung sinabi niyang 5,500 flood controls. Pero noong 2023, meron na mga lumulutang na ika nga hindi magandang senyales dito sa administrasyon. Kasi 22 pasok sila. 23, nasa ano pa yan, ika nga honeymoon stage. Honeymoon period ng pagiging presidente at vice president, di ba? 24, ayun na, nagyabang na tong si Bangag. 5,500 flood control. Naku, maya-maya, lumulubok. skandalong ito. Itong malaking issue po ng korupsyon na ito, hindi ho natin maitatanggi yan. Kasi nga, sinabi niya na sa SONA, di ba? Yung mga proyekto na guni-guni. Actually, ano lang yun acknowledgement na merong problema. In-acknowledge niya lang na, oo, merong issue. Pero hindi lang noon pa lang sa SONA, nangyari ang mga issue na yan. Buwan ang binilang bago ho tayo umabot doon sa SONA at napuno na ang sambayanan. Alam ng sambayan ng Pilipino na mayroong problema dyan sa mga flood control projects na yan. Pero yung mahiya naman kayo message nitong si Bangag, yun lang kumbaga ang naging mainstream lang. Pero yung iyak, panaghoy ng mga kababayan nating nalulubog, nandun na. Maging ang administrasyon, marami nang nakakarating sa kanila ng mga reklamo sa ating mga kababayan. Kaya walang nagawa tong si Bangag. Ang anong banat niya? Mahiya naman kayo. Yung mga katang-isip, mga ginamit na term. Imagination. Guni-guni. Ang ginamit niya. guni-guni. No? May sinasabi siya na kesyo, mga, yung, ang tawag doon, yung, kaya mo yan. Sige, kickback. kickbackan. Oo, may For the boys, For the SOP. boys. Yan ang mga binagamit niyang salita nun. Para, yung errata. Yan, ang dami niyang ginamit nun. Kumbaga, para sabihin mo yung mga bagay na yon. At yung sinasabi mo na mga proyektong guni-guni, so meron ka ng informasyon. Kasi nga nanggagaling ito doon sa pinakakorap na budget. Right? 2025 budget. 2025 budget. So napagtanto nila, ang laking skandalo nito, mas maganda tayo na magpaputok. Kesa naman. Pero as early as December 2024, nagpetition na, nagsampa na ng petisyon itong si Attorney Vic Rodriguez at itong si itong si Congressman Ungab diyan sa Korte Suprema para questionin ang legalidad ng pinakamaanomalya, pinakakurakot na budget sa kasaysayan ng Pilipinas, yung 2025 budget. Pero hindi ho yun ang doon. Ang kicker, as early as 2023, meron nang nangyayaring korupsyon.
yung 2025, hindi na lang nila kayang itago ito, hindi na lang kayang pagtakpan ng mga kaibigan nila sa Malacanang, yung ginagawa nilang pangungurakot diyan sa House of Representatives. Yun ho ang katotohanan diyan. Hindi, mainam na naman galing dito kay Manong Ted, di ba? Hindi naman yung tipong, PH, ikaw naman, daldal ka naman ng daldal eh. Ba't di mo hayaan magsalita si Manong Ted? Hindi, sa sobrang galit ho natin, na paulit-ulit nating sinabi na hindi si Marcos Jr. ang nagsabi niyan. Umabot pa nga sa Korte Suprema yung budget na yan eh. Dahil sinasabi nila napakaraming unprogrammed appropriation, napakaraming kakurakutan na nangyari, yung pondo ng Department of Education, yung pondo ng PhilHealth, kung ano-anong kabalbalang ginawa ho ng mga congressman na yan. Kaya talagang, kesyo binasa daw ni Marcos Jr., pinirmahan mo Brad, pinirmahan mo. Ngayon huwag ka magre-reklamo na mahiya naman kayo. Statement, pinirmahan mo yung budget. Doon pa lang sa pagpirma mo, meron ka ng problema. Ginawa ng pinsan mo, ikaw naman ang pumirma. Ang kapal ng mga mukha nyo. Iba pa ang panggalingan. Kasi paputok na rin siya eh. Oo. Tama. Oo. So mas mainam na tayo ang magsimula. Kumbaga sa atin manggaling ang credit. Na kami nga nag-bulgar niyan eh. So noon pa nila alam. So kumbaga sorry po, no, sa pananaw ng iba, yung narrative dito, ay kontrolado ng ilang mga, alam niyo na, gusto hong, kumbaga, buuin ng kaisipan na wag natin silang sisihin kasi sila nga ang nag-aputok nito. At ngayon, para po, kumbaga, mapahupa ang nagliliyab na damdamin, halimbawa nila Aaron Tolentino, ni Nanay Ining, ni Tatay Ernie dyan sa Hagonoy, na kumbaga ground zero nito po mga ghost projects na ito, magbuo tayo ng ICI. Bumuo tayo ng independent. Gusto ko lang acknowledge itong si Manong Ted. Gusto ko muna siyang palakpakan. Yan naman, di ba? Pagka, ika nga ganyan na yung mga litanya, pinapalakpakan mo natin yan. Yung tipong, nung una, mayat maya, ini-interview ko yung mga ano na yan. Yung tipong meron pang Babe Singson, kesyo ganito, kesyo ganyan. ICI. Noong si Marcos Jr. ang nagtalaga dyan sa mga member ng ICI na yan, mga kababayan, yung tao din ho na yan ang nagsabi, ang daming kasinungalingan ni Marcos Jr. Di pa ho ba kayo nasanay dyan? Kung ano, ngayon kahit anong sabihin niya, kahit totoo na pinagtatanong ko pa. Pag narinig ko yung sinabi ni Bangag, pinagtatanong ko pa. Totoo, gaano ka totoo? Yun ang laging tanong na umiikot sa utak ko eh. Yung may binanggit siyang salita, may binanggit siyang bagay na kesyo ganito, kesyo ganyan. Alam mo natural na ano ko, ang unang pumapasok sa utak ko, ganito, gaano ka totoo? Sinungaling yun eh. Magnanakaw yung mga pamilya Marcos na yan eh, di ba? Ang sinungaling ay kapatid ni Marcos Jr. Hindi. Ang sinungaling ay kapatid ni Marcos Sr. Di ba? Si Marcos Sr. ay kapatid niya ang magnanakaw. Ganun ho yun. Si Marcos Sr. ay kapatid niya yung sinungaling. Yun. Ganun ho yun. Kaya kung ano masabihin niya, yung ICI, ganito, ganyan, para yan sa mga kababayan, para yan malaman natin ang kabuuan nitong storya na to, kung sino nga ba kumita, kabalbalan. Then, na Commission for Infrastructure, na hindi rin naman nagmamadali. Bahagi yan bukas ng ating pong pinaghahandaan na Think About It episode. Bukas ba o today? Kapag umabot today. Today. Desidido na ba tayo sa title? Sigurado bukas. Anyway, so ba't ba ako napunta ron? Kasi nandito tayo sa air assets. Na sinasabi ay frozen. Doon ka nagsimula. Frozen. Yung air asset na yan, sa susunod na video na huyan. Dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat, lalo na sa mga biyahe pa uwi sa mga probinsya dahil magtatarak ng kandila sa kanilang mga mahal sa buhay. Mga yumaong mahal sa buhay. Buhay pa. Mga yumaong kakatagalog mo, di ka naman kasi marunong, bida-bida kayo eh. Mga yumaong mahal sa buhay. As always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Halina. Saludo dito kay Manong Ted.